Yung mga vloggers sabi, mag-ingat ka, Senator Joel, baka marinig ka ni Liza Marcos, baka pag-initan ka. Ha? Mag-ingat ka, Senator Joel, kasi binabanatan mo. Eh, nasan yun? Oh, nasa na yun? Ha? National government, nasaan na? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Ayan, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At may panibago na naman tayong balita na ire-react natin. Dahil dito sa hearing kanina sa Department of Education na itong si Secretary Angara, it's very unfair naman on the part of VP Sara. Na parang the way dito sa balita ng News 5, parang si VP Sara na naman ang kanilang biniblame, no, sa mga nakaraang problema ng DepEd. So, dito sa balita ng News 5, higit 790 billion na pondo na hinihingi ng DepEd sa 2025. Sumalang na sa pagdinig ng Kamara kanina. So, ang daming mga questions, pati nga yung confidential funds ni VP Sara sa Department of Education, inungkat na naman nila na wala naman yung kinalaman sa pagiging Secretary of Department of Education ni Angara, di ba? Pero pilit nilang ilabas itong issue kay VP Sara. Para na naman magmukhang may kasalanan talaga si VP Sara. Parang magmukhang mas magaling itong si Angara ngayon na nag-take over kay VP Sara. Ganun ba ang gusto nyong maparating sa hearing na yan? So mamaya, ipapakita ko yung video na yan at ipagtanggol ko si VP Sara patungkol dito. Kasi meron kasing mga issues na parang si VP Sara ang kanilang biniblame na sobrang mali ito at unfair ito sa part ni VP Sara. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa na ating pag-usapan, nag-trending itong video ni Senator Joel Villanueva na mismo saksi po itong si Joel Villanueva sa kabalastugan ng ginawa itong gobyernong ito, itong administrasyon na ito. Kasi nabanggit doon ang pangalan ng national government. Ha? I think yung video na yon kay Senator Joel, namimigay siguro siya ng tulong dito sa nasalanta ng bagyo sa Maynila. Alam naman natin ang Maynila ngayon, sobrang laki ang baha. Nakakahiya. Kasi nasaan na ba ang flood control project na ipinagmayabang during the SONA? Dalawang baha na ha. Pangalawang baha na ito. Marcos Jr. Hello, may nagawa ka ba? At ikaw, Martin Romualdez, may nagawa ka ba dito? Haya na, nagresulta na ang pagiging focus ninyo kay VP Sara. Focus kasi kayo na ilaglag itong si VP Sara. Dito kayo mag-focus sa flood control project dahil binabaha na po ang Kamaynilaan. Nakakahiya po kayo. Mamaya ha? Ipakita ko yung video na yan, maggawa tayo ng opinion patungkol dyan ha. Talagang ibubuking natin sila sa kanilang kabalastugan. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ayan. Okay, punta tayo dito sa galit na itong si Senator Joel Villanueva. Dito sa flood control project na budgeted ng 1.4 billion o 1.2 billion a day. Problema na naman ngayon ito sa Maynila kasi bumabaha na naman ang Maynila. Nasaan na itong mga budget na ito? Kawawa na naman ang taong bayan. Marcos, gumising ka. Ito, pasok. Kung nung mga nakaraang taon hanggang bukong-bukong lang, nung isang taon hanggang bewang, ngayon lagpas tao na. Buong akala natin, ibig sabihin ni Senator Joel, akala natin mag-improve. Di ba? Mas lalong tumaas yung baha. Yan ang ibig niyang sabihin. Ulitin natin. Alam niyo ba, 1 billion sa isang araw ang pondo? Wait. Kung nung mga nakaraang taon hanggang bukong-bukong lang. Bukong-bukong lang yung baha. Nung isang taon hanggang bewang. Yung isang taon hanggang bewang. Ngayon lagpas tao na. Di ba? So, nasaan ang 5,500 flood control project? Mas lalong, ibig sabihin, mas lalong lumala ang baha.
Marcos Jr., Martin Romualdez. Dito kayo sana nakafocus, hindi kay VP Sara. Hindi sa KOJC, hindi kayo sana nakafocus kay Kibuloy. Dito kayo sana nakafocus sa problema ng taong bayan. Itong flood control project na nakakatawa ang inyong sinabi. Na sobrang problema itong baha na ito. Alam niyo ho ba, 1 bilyon sa isang araw ang pondo ng DPWH alone sa flood control alone. Ayun, ano yun, hindi narinig ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Pakiulit, Senator Joel, pakiulit. Araw ang pondo. Ngayon, lagpas tao na. Alam niyo ho ba, 1 bilyon sa isang araw ang pondo ng DPWH alone sa flood control alone. Ano na, PBBM? Ano na, Martin Romualdez? Ayuda kayo ng ayuda. Ano na ito? Meron nga nagsabi yung mga vloggers sabi, mag-ingat ka, Senator Joel, baka marinig ka ni Liza Marcos, baka pag-initan ka. Ha? Mag-ingat ka, Senator Joel, kasi binabanatan mo. Nasaan yun? Oh, nasa na yun? Ha? National government, nasaan na? Ayan, good job, Senator Joel. At least, prangka ka. Paano na itong ilang mga senador natin na tiklop ang bibig dito? Hindi yun this year! Last year pa! 2 taon na po! Kaya nasabihin ko sa inyo, ang national government palpak! Ang national government palpak. Sino ang national government? Presidente Bongbong Marcos, palpak. Martin Romualdez, palpak. Sige, yan ang sabi niya, hindi ako. Sagutin niyo yan. Ang programa, hindi po pwedeng ganito. Di ba? Again, baka hindi narinig ni Tambaluslos at ni Bangag. Ito, pakinig. Kung nung mga nakaraang taon hanggang bukong-bukong lang, nung 1 taon hanggang bewa, ngayon lagpas tao na. Alam niyo ho ba, 1 bilyon sa isang araw ang pondo ng DPWH alone sa flood control alone. Nasaan yun? Hindi yun this year. Last year pa. 2 taon na po. Kaya nasabihin ko sa inyo, ang national government palpak ang programa. Hindi po pwedeng ganito. Alam niyo, sa totoo lang, kawawa. Kawawa ang taong bayan. If we have this kind of government, if we have this kind of president, if we have this kind of house speaker, na palpak, nagmamayabang sa flood control project pero palpak, nagbaha pa rin. Ito lang masasabi ko Uubusin nila ang 6 years na panunungkulan nila na palpak. Bakit? Nakafocus sila kay VP Sara Nakafocus sila kay VP Sara. Tingnan nyo, yung ambush interview ni Bangag, pakinggan nyo. Ang kanyang blame na naman hangin. Noon, nasagasaan na raw ng barko, yung flood control project. Ngayon na naman, ang hangin ang kanyang reasoning. Bakit kayo magrarason? Gawin nyo ang trabaho nyo. Bakit nagagawa sa ilang mga bansa? Singapore, Taiwan, nagagawa nila, flood control project nila, very effective. Bakit dito sa Pilipinas hindi? Ako nang sumagot kasi nakafocus kayo kay VP Sara. Nakafocus kayo kay VP Sara kung paano nyo ilaglag para hindi siya manalo sa 2028. Yan ang problema nyo. Nakafocus kayo sa ayuda kasi gusto nyong manalo sa 2028. Kaya ang flood control project, palpak. Kaya ang national government, palpak. Kaya ang presidente at ang house speaker, palpak. Di ba? Sorry pero taong bayan, isa ako sa taong bayan, I have to be frank. Yun ang aming nakikita Puro kayo mayabang. Puro kayo turo ng turo sa mga Duterte. Focus kayo ng focus sa KOJC. Ayan, sige, patuloy nyo lang. Patuloy nyo ang panggigipit sa KOJC, kayo Torre, Abalos. Sige, ituloy nyo. Ituloy nyo yung paghearing ni Duterte doon sa Kongreso. Patuloy nyo i-question yung mga budget proposal ni VP Sara. Patuloy kayo. Ang kawawa dito, taong bayan. Isang programa lang yan 5,500 flood project. Hindi nyo nga magawa. Paano na yung mga promises nyo sa bigas? Paano na yung promises nyo patungkol doon sa
pabahay project ninyo? Sa baha pa nga. Diyan pa lang, hindi nyo matutugon. Nasaan na yung mga build better more mo? Hindi ka nga maka-solve sa baha, sa flood control project, build better more pa. Magprangkahan na tayo dito kung masasaktan ito mga trolls na ng ano dito. Masaktan na ang dapat masaktan. Wala eh. Kayong mga dilawista, kayong mga supporters nitong administrasyon na ito, wake up. Gumising na kayo. Support kayo ng support dito sa administrasyon na ito. Ha? Palaging masarap yung sasabihin nyo dito sa administrasyon na ito. Mas lalo itong gumagara eh. Gara sa, alam nyo ba kung ano yung gara sa Bisaya? Ha? Ano yung gara sa Tagalog? Mas lalong lalaki ang ulo nila. Dapat tayong lahat, sisitahin natin ang gobyerno natin para they will wake up. Na, okay, let's stop na pamumulitika. Focus muna tayo dito sa problema ng Pilipinas. Hindi eh. Lalo itong lalaki ang ulo nila kung kayong mga dilawista, hangang-hanga kayo kay PBBM na wala naman talagang nagawa. Sorry Mr. President ha, pero we need to criticize you para ma-improve yung performance mo. Wala ka talaga. Wala ka sa kalingkingan ng mga Duterte. Itong si Tambaloslos, wala sa kalingkingan ni VP Sara. Narinig nyo ba sa panahon ni former President Duterte? Nung wala pang pandemya, narinig nyo ba ang ayuda-ayuda? Wala. Yung ayuda na yan, pamumulitika lang yan eh. Pabango lang yan, yung ayuda na yan. Pero si former President Duterte, lumabas yung ayuda na yan kasi wala na siyang choice. He has to set ayuda sa mga tao kasi wala nang trabaho ang mga taong bayan. Wala nang pera talaga. Okay? Merong mga tinda, merong mga in order for the economy to anong tawag doon, tumakbo ang ekonomiya natin, dapat bigyan niyang ayuda ang taong bayan dahil wala nang pera ang taong bayan. Di ba? Sabi dito ni Divine Grace, kawawa talaga ang bansang Pinas. Wala nang mangyari kundi imbis umasenso ay palubog na. At mapag-iwanan ng ibang bansa, balik na lang sana dating Presidente Duterte. Kaya nga ako, naisip ko ito ha, ibalik talaga si Duterte at si VP Sara. Yun na lang ang pag-asa natin guys. Kasi yung panahon ni former President Duterte, nagka-pandemic eh. Hindi niya, ang dami pa sanang mga proyekto na matapos doon. Ang malas kasi ni Duterte, nagpandemya pa talaga. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman